Hindi pala pwedeng i-request lang na gusto kong maging DND secretary. Tapos wala kang skills. Mahirap po yun, lalo na seguridad ang pinag-uusapan natin. Ayun. Para sa From 2016 to 2022, may nagkaroon ng institutional practice na kung makakahuli ng 100 kilos, ibabagay ka nila 90, isasabit 10. Para magkaroon sa accomplishment, kukuha ng sino man dyan nasa kanto, babarilin, maglalagay ng drugs, kukuha ng reward. Ayun ang naging sistema at kultura noong panahon na yun. Noong panahon na hindi kailangan patayin ang tao para manalo sa drug war. Kaya pala lumalabas din po kahit yung nakaraang administrasyon, hindi rin talaga nasasawata ang problema sa illegal na droga. Hindi kasi Ito, sabi ng ating Pangulo, hindi ako nagpupundar para ngayon lamang kung hindi para sa kinabukasan. So, pinupundar natin to, pinangangalagaan natin to para meron tayong ipamamana sa mga Pilipino sa kinabukasan nila. Sa ilalim po ng pangunguna ng ating Pangulo, madali, lalong-lalo na po siya ang timon at Pero kung kinakailangan na tayo ay umatake, ay kaya rin po natin. No? Kaya po natin lumaban sa mga bansang mas yung sinabi ng ating Pangulo na we are friends to all, enemies to none. Hindi po ibig sabihin na hindi na po tayo lalaban kung kinakailangan. Ang sabi po ng Pangulo, nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Batayan ang pera para mabuhay ang isang tao. Sapagkat kung yung mga kwento po na ating nakuha, nakakalap dito po sa pag-iimbestiga ng mga nawawalang sabungero, ay parang may presyo ang bawat buhay at kung kayang bayaran ng presyo, meron magdi-deliver. Eh, hindi ho dapat na ganun-ganun na lang ang mangyayari sa atin na ang batas ay pinatutupad lamang para sa mga taong may kaya magbayad. Hindi ho dapat ganun. Kaya ang Ngayong araw, kasama natin ang good governance, peace and order, and security cluster. Isang masigabong palakpakan para sa ating mga panauhin. Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Renulla. Department of National Defense Secretary Gilberto Chedoro Jr. Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation Secretary Nasir Pangandaman Sr. Philippine Drug Enforcement Agency Director General Isagani Neres. National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo. Anti-Red Tape Authority Director General Ernesto Perez. Armed Forces of the Philippines Chief Browner, sir, nawala yung pangalan. Romeo Browner Jr. Sir, huwag niyo akong ipakulong ha. Philippine National Police Lieutenant General Edgar Alan Okubo. Well, let's start. Para sa ARTA, madiin ang naging pahayag ng Pangulo tungkol sa paglaban sa korupsyon. Malinaw rin ang kanyang pag-promote ng digitalization of government services gamit ang eGov app. Ano ang ibig sabihin itong mga pahayag na ito para sa inyong ahensya? At ano pa ang maaasahan namin mula sa ARTA kaugnay sa mga direktibang ito? DJ Perez. Maraming salamat, Yusek Claire. Sinimulan po na ating mahal na Pangulo ang SONA the other day sa pagtanggap o pagkilala ng mga hinaing ng taong bayan tungkol sa kakulangan ng serbisyo publiko. At ito po ay kanyang tinapo sa pamamagitan ng pag-utos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na lalo pang paigtingin ang ating mga programa. Ang Anti-Red Tape Authority po bilang ahensya under the Office of the President, mandated to implement the national policy on ease of doing business, meron po tayong na-develop na digital-based platform which we call the Electronic Complaints Management System. Ito po ay maaaring makatanggap ng reklamo ng taong bayan 24/7 gamit ang artificial intelligence. At dahil din po sa kautusan na tayo mag-interconnect sa eGov.ph, ginagawa na po natin ito. Hindi lang po yon, lahat po ng programa at mga inisitibo ng Anti-Red Tape Authority towards good governance, kagaya po ng Philippine Business Regulations Information System, Anti-Red Tape Electronic Management Information System, Report Card Survey, at ito pong
CSM, no? Lahat po ito ng mga programa ay lalo pang mapabuti ang serbisyo ng bawat ahensya ng gobyerno. Kasama na po dito na magbibigay sa mga taong bayan na i-rate yung kind of services. Dito po sa anti-rate dashboard na ating i-implement sa taong ito, lahat po ng taong bayan na mayroong reklamo, pwede po nilang gamitin itong dashboard na ito. At ang dashboard will also have access by the President, by government agencies. Hindi lang po ito isang digital-based platform. Ito po ay magiging monitoring system or control system, center ng ating mahal na Pangulo. Dahil po dito sa dashboard, makikita po natin yung low-performing agencies at high-performing agencies. Makikita din po natin dito ano ang ahensya na maraming reklamo ang taong bayan. Dito din po makikita lahat ng mga proyekto na merong anomalya, merong question ng ating taong bayan. At dahil po dito, i-call out natin. Gagamitin po natin itong dashboard na ito, accessible for all to all public and private stakeholders. Ito po, makakaasa po ang ating taong bayan na ang Anti-Rate Authority ay mabilis kumilos, nakaka-resolve dahil po dito, ang ating resolution rate is at 99.77%. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat po at DG Perez. And of course, dapat hindi mag-atubili ang ating mga kabayan na magsumbong kung may ganitong mga klaseng anomalya. Yan, salamat po. At sa issue naman po ng droga at ilang pang illegal na gawain ang nabanggit ng Pangulo. Sabi niya sa kanyang naging talumpati, sa lahat ng mga operasyon ukol sa droga, mahigit 153,000 ang naaresto. Mahigit 9,600 sa kanila ay high-value target. Ang pinakamasaklap, mahigit 677 sa kanila ay kawani ng pamahalaan. Mahigit 100 ay halal na opisyal, mahigit 50 ay pulis. Secretary John Vic, sa hanay ng DILG at mga attached agencies nito, mula nang kayo ay nanutulan, gaano ninyo pinagtuunan ng pansin ang paglilinis sa loob ng mga ahensya at paano niyo ito pinaiiting? Nauna na nung bago upo pa lang ako, inuna namin yung mga nagbubudega na police ng drugs. Yung operation na yun, yung Operation Mayo, 50 ang police na pinakulong namin dahil kasama sila lahat. Na hold over yan from 2016 to 2022. May nagkaroon ng institutional practice na kung makakahuli ng 100 kilos, ibabagay ka nila 90, isasabit 10. Para magkaroon sila ng accomplishment, kukuha ng sino man dyan nasa kanto, babarilin, maglalagay ng drugs, kukuha ng reward. Ayun ang naging sistema at kultura noong panahon na yan. Noong panahon ni Presidente Marcos, sabi niya, tigil na yan. Ang nangyari niyan, hinuli muna namin yung bodega. Wala nang reward system. So going from a consumption-based strategy entertaining drugs, naging supply side ang kinuha namin. Just to give you an example, since the President, the national consumption, estimated consumption of methamphetamine in the Philippines is 16 tons a year. In the last 8 months, ang interdiction efforts ng PDEA, PNP, NBI, lahat ay hensya natin, ay umabot na ng 6 tons. Correspondingly, umakyat ang presyo ng methamphetamine by 35%. It's now 6,800 pesos per gram street market value. Ano ibig sabihin yan? Nag-curtail na ang supply. Ang demand, yung binili pa rin, pero kaya tumaas ang presyo ng gusto. That is our aim. You don't only go for the consumption side, yung mga nahuli, but you go after the supply side. Kung makikita mo, out of that 6 tons ang nawala, umakyat rin ang presyo. So the drug war is working without killing anyone. Hindi kailangan patayin ang tao para manalo sa drug war. Kaya pala lumalabas din po kahit yung nakaraang administrasyon, hindi rin talaga nasasawata ang problema sa illegal na droga. Hindi kasi naging endemic sa kultura na eh. Ayun ang nakasira sa kultura ng mga law enforcement agencies dahil ginawang reward side ang pagkuha ng droga. So, nilaro nila ang sistema. Kung may reward side, pinapalaki nila reward nila. Ngayon, wala tayong reward side, but it is just doing their job. And the President is very serious. Siya mismo ang doon sa pag-incinerate ng drugs. It's a record number of amount of drugs, pure, tested ng mga laboratories, na sinunog at one single time. At every week, nagsusunog tayo. Hindi na tayo nagbubudega, diretsong sunog na. Maraming salamat po, Secretary Remulla, patungkol dyan. Usapin tungkol naman sa pagpapalakas ng ating sandatahang lakas naman ang susunod na naging pahayag ng Pangulo. Patuloy tayo sa pagpapatibay ng ating kapulisan at sandatahang lakas. Ang mga armamento, sasakyang pandigma at sandata ng ating kapulisan at sandatahang lakas ay patuloy na nadaragdagan. Angkop sa layuning modernisasyon at komprehensibong pagtatanggol ng ating mga kapuluan. Sektibo,
pwede niyo po ba kami bigyan ng konting detalye patungkol po dito sa pahayag ng ating Pangulo? At kontra sa paniniwala ng iba na nahinto na raw ang ating mga modernization efforts. Hindi, tuloy-tuloy po ang modernization at lalo pa natin na ninanais na bumilis ito. Kaya ganun ka-importante na lumawak ang scope natin. So, ang pakay ng ating Pangulo, hindi lamang magbago or continuous na pagbabago, hindi pwede tayo bumili at hindi na magbabago yon. Dahil nagbabago ang anyo ng mga hamon na hinaharap natin. At tayo ay kailangan humabol sa ating mga nakikitang mga hamon. Kaya tuloy-tuloy po ito. At ito ay isang poste ng independent foreign policy. Sapagkat walang bansa sa mundo na may independent foreign policy na walang malakas na sandatahan. Kasi ang kapayapaan, ang independensya, hindi yan libre. Pinaglalabanan yan or pinaghahandaan upang walang tangkang guluhin ito. At ang pakay din po natin ay bigyan ng mas malaking espasyo ang ating Pangulo sa pamamagitan ng tinatawag na deterrence para makaandar ang diplomasya at ang ating iba't ibang security agencies. Ang importante dito ang operational security natin. Dahil critical ang mga infrastruktura dito, ay napaka-importante na ang tao at ang ating mga proseso, ang ating kagamitan ay pangangalagaan ng seguridad. Kasi ito ay numero unong target na tinatarget ng mga may interest na pahinain tayo. At alam niyo na kung sino yun, hindi ko na babanggitin, na mga bansa. Tatagal eh. Yun naman, pagka nasusian ako sa bansa na yun, hindi na ako titigil. So, ganoon. Ito ay priority projects na ating Pangulo. Ang target date ng completion natin sa mga priority projects ay 2028. Yung strategic basing program natin, kung saan dadagdagan natin ang ating mga base, kalinsabay ng Coast Guard, dahil maraming maritime areas, lalong-lalo na sa dako ng Pacific Ocean na kailangan nating dagdagan, ay of course mag-extend ito, no? Pero kailangan umpisahan na ngayon. So patuloy ang ating modernisasyon. Ang isa pang importante, dahil walang bansa sa mundo, nakikita natin, nakakayanin whether natural or man-made calamity. Pinalalaki ng ating Pangulo at isang importanteng hakbang sa kada foreign engagement niya, kalinsabay ng ating National Security Advisor at Foreign Affairs Secretary, ang paggagawa ng alyansa natin para itaguyod ang international law kung saan itinataguyod natin ang karapatan natin na gamitin ang likas na yaman sa ilalim ng karagatan pagka tayo'y 80% karagatan at alagaan ito. Sabi ng ating Pangulo, hindi ako nagpupundar para ngayon lamang kung hindi para sa kinabukasan. So, pinupundar natin to, pinangangalagaan natin to para meron tayong ipamamana sa mga Pilipino sa kinabukasan nila. Salamat. Salamat, Secretary Gibo. Naku, sa kinuwento po at ipinahayag ng ating Secretary Gibo, parang ang hirap maging DND Secretary. Sa ilalim po ng pangunguna ng ating Pangulo, madali, lalong-lalo na po siya ang timon at may mga kasamahan po tayo na isang pamilya na suportado po namin ang isa't isa. Yan. So, i-follow up ko lang. Hindi pala pwedeng i-request lang na gusto kong maging DND Secretary. Tapos wala kang skills. Mahirap po yun, lalo na seguridad ang pinag-uusapan natin. Ayan. Para sa Armed Forces of the Philippines naman, sa parehong pahayag ng Pangulo, General Browner, okay, patungkol pa rin po sa modernisasyon. Ano po ang inyong masasabi patungkol dito? Well, kami po sa Armed Forces of the Philippines ay nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil tuloy-tuloy po yung ating modernisasyon ng ating Armed Forces. Idagdag ko lang po sa sinabi ni Secretary Teodoro, bukod po sa mga base na dinidevelop na po natin, ay marami na po tayong nabiling mga kagamitan, mga platforms, katulad po ng mga barko ng Philippine Navy. Dumating na po yung bagong frigates natin. Meron na po tayong 2 bagong corvettes.
parating na rin po yung 6 na offshore patrol vessels natin. Marami na po rin tayong mga mas maliliit pa na mga barko na dumating na. Para sa Philippine Air Force naman po ay marami na po tayong Black Hawks. At dadagdagan pa ho natin itong mga Black Hawks natin na ito dahil kailangan natin ito para sa ating seguridad ng ating bansa. Hindi lamang po sa pagdepensa ng ating bansa, kundi sa panahon ng kalamidad, itong mga helicopters na ito, yung mga C-130s po natin, ito po yung mga nagdadala ng relief goods sa mga bayan na talagang nasalanta ng bagyo or naapektuhan ng mga disasters. Bukod po dito, may mga bagong tangke tayo sa Philippine Army. At marami pa ho tayong mga self-propelled howitzers, mga bago po ito at marami pa ho tayong kinukuha. And meron po tayong in-order na mga 12 na karagdagang FA-50, mga jet fighters po natin, nang sa gayon ay mas madepensahan natin, mas mapatrolyahan natin, hindi lamang po ang West Philippine Sea, kundi yung buong archipelago, yung buong karagatan po ng Pilipinas. Bukod po dito, tuloy-tuloy rin po yung ating ginagawang pag-upgrade ng ating cyber systems dahil nakita po natin na talagang isa sa mga bagong anyo ng digmaan ay ang tinatawag nating cyber warfare. Kaya't talagang pinapalakas po natin ito dahil alam natin na ang mga Pilipino po ay talagang mahusay, magaling, may talento sa cyber. Kaya't gagamitin po natin ito hindi lamang po sa pagdepensa ng ating bansa, pero kung kinakailangan na tayo ay umatake, ay kaya rin po natin. No? So I believe that when it comes to cybersecurity, kaya po natin lumaban sa mga bansang mas developed, no? Kaysa po sa atin. So marami hong ginagawang mga aktibidades ukol po dito sa modernization natin, pero hindi lang po tayo ang nagmo-modernize, pati na rin po yung ibang mga armed forces sa buong mundo. Kasi nga po, nagbabago ang anyo ng digmaan. So, kasama rin po natin yung ibang mga bansa dito. Tumutulong rin po sila sa atin upang ma-develop yung ating kakayahan na madepensahan yung ating bansa. Gusto ko lang pong banggitin rin that meron po tayong programa, may programa ang ating Pangulo, yung tinatawag po nating Self-Reliant Defense Posture Program, kung saan po ay yung mga defense industry, local defense industry ay tinutulungan natin na ma-develop so that tayo na po dito sa ating bansa ang gagawa ng sarili nating mga gamit, pandigma, at pati na rin yung mga bala at yung mga kailangan natin ng mga supplies upang madepensahan natin ang ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat, General Browner. Although, we are not waging war against anybody, kailangan lang din pong handa tayo. Tama po yun. No? Yung sinabi ng ating Pangulo na we are friends to all, enemies to none, hindi po ibig sabihin na hindi na po tayo lalaban kung kinakailangan. That is why kailangan palakasin po natin yung ating Armed Forces of the Philippines. Thank you very much, General Browner. At ang susunod naman po ay para sa Department of Justice. Ang sabi po ng Pangulo, nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Secretary Boying, ano po ang inyong nararamdaman at paano ma-explain ang ganitong klaseng direktiba ng Pangulo? Ang mahalaga sa lahat ay marahil ang suporta na binibigay ng Pangulo sa Department of Justice. Sapagkat ang mga kalaban ng Department of Justice ay marami at marami po rito ay mayaman. At ang iniiwasan po natin dito ay maging batayan ang pera para mabuhay ang isang tao. Sapagkat kung yung mga kwento po na ating nakuha, nakakalap dito po sa pag-iimbestiga ng mga nawawalang sabongero, ay parang may presyo ang bawat buhay at kung kayang bayaran ng presyo, meron magdi-deliver. Eh, hindi po ito grabe, hindi po ito lalamove. Ito po ay buhay ng tao na pinag-uusapan natin. Ito napakabigat. At siyempre, lahat po yan, may pamilya, may kapatid, may asawa, may anak, may magulang. Lahat po yan ay hinahanap ng mahal sa buhay. At hindi po dapat na ganun-ganun na lang ang mangyayari sa atin na ang batas ay pinatutupad
lamang para sa mga taong may kaya magbayad. Hindi ho dapat ganon. Kaya ang ginagawa na ho natin dito talaga ay iniimbestigahan natin ng todo at kumukuha tayo ng mga testigo na magpapatunay at mga ebidensya magpapatunay ng ating kaso upang mabilanggo natin yung mga salarin. Wala na ho tayong death penalty. Pero yun nga, ang mahalaga sa lahat, talagang masinop ang paghahanda sa mga kaso na aming pinupursige sapagkat naghihintay yung mga pamilya na malaman kung ano nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. At ang sabi ko rin dito, marami ho dyan ay sinettle daw ang mga pamilya at binigyan ng compensation para hindi na maghabol. Pero dito po kasi, Estado na po ang may interest dito sa kasong ito. Kahit bayaran nila ang bawat pamilya, hindi ho nila kayang bayaran ng Estado sapagkat ang utang na ito ay utang nila sa mamamayang Pilipino. Kailangan na meron tayong peace of mind. Dapat tahimik, lagi ho tayo may katahimikan sa buhay, na tayo natutulog na alam natin na kung may nangyayari, ang batas ay kakampi natin. Kaya hindi ho namin tinitigilan. 3 taon na ho namin hinahabol ang mga salarin dito. At ngayon ay malapit na po tayong nating matuntun ang lahat. At sa ilang linggo, marahil, ay ang mga kasong nararapat ay maisasampa na upang magkaroon ng closure at magkaroon ng katahimikan ng mga isipan natin tungkol sa mga taong gumagawa ng ganitong karumag-dumal na krimen. Salamat, Sec. Boying.